Kilala ang San Juan, Batangas sa kanilang dagat, beach resorts at Kuya Oliver's Gotohan. Pero you're missing out on a lot kung yun laang ang iyong mga pupuntahan. Alam mo ba na bukod sa Kuya Oliver's Gotohan ay marami pa dito masasarap na kainan? Bukod sa mga kilalang Batanggenyo at Filipino food ay meron pa dito pizzeria na may laban sa mga sikat na pizza. Wala tayo sa BGC, wala tayo sa Makati, narinig tayo sa San Juan, Batangas. Speaking of Batanggenyo food, pupuntahan natin ang isang lumihan na may dalawang rason para wag mo ito puntahan. Yan ang isa pang pinagkaiba din sa lumihan sa Pulang Bato. Aalamin natin kung worth it ba kainan. Kakain din tayo ng mga classic Filipino food. Pero ang isang classic dessert, merong mga kakaibang toppings. Ngayon ko lang matitimusan aring merong itlog na pula, sweet and salty treat. Yan o, halo-halo na may sili. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Narinig tayo ngayon sa Lomihan sa Pulang Bato, an award-winning Lomihan. Dine sa San Juan. Ari yung abong branch nila. Along the highway laang, yun ang Palaiya, yun ang pabayan ng San Juan. Kaya ang pangalan niyan ay Lumihan sa Pulang Bato. Dati sa Pulang Bato yan, din sa San Juan. Tapos dahil sobrang sikat nila, ang dami kumakain, yan. Pumwesto na tinin ng malaki-laki. Yan, ari yung pwesto nila. Patay na oras ngayon, 9:45 AM, kaya walang nakain. Pero ari, basta mga alas 12, hapon, paggabi, punong-puno ng tao. Maganda timing natin, wala tayong kaagaw. Yan, kasama natin si Boss Daryl. Kumusta? Okay naman po, sir. Yan, binalaga ko rin lumihan mo. Tayo maglulumi uli. Tapos ano nga yung isa pang masarap din eh? Yung kinain ko dati, tamisanghang na chami, ano? Yan, pagluluto tayo ni Boss Daryl, magsasabay na niya yung lomi sa kachami. May nabago ka sa timpla mo? Wala naman, sir. Ganyan pa rin. Ganyan pa rin. Kasi di niya ako una nakatikim ng lomi na walang kaldo. Oyster sauce lang ang pampalasa. Yun ang isang pinagkaiba na rin din. Tubig lang ang ginagamit, tapos pinapalasahan na lang nila. Bango. So, binabrown yung garlic. Sinuswet yung sibuyas. Yan. Walang kaldo-kaldo din eh. Pero yan, napakalasa pa rin yung AJM. Tapos yan, nilagyan na ng gulay ang chami. Yun. Tapos yan, Pork giniling. pork giniling. Yan yung isang topping nila sa lomi, pork giniling. Tapos yan, nilagyan din ng repolyo, asin, lasa. Kaya yung gulay ng mga yan, may lasang pork din. Kaya meaty din ang lasa ng gulay ng mga yung toppings sa Tapos ari, pinapakulo lang. Tapos lalagyan na rin ng meaty maya-maya. Yan na ang sikreto. Binunyag na. Oyster sauce. Yan sa dyan, nagpapalasa ng lumi nila. Yan ang, kaya ang lumi ng mga yan, manamis-namis ng kaunti. Yan. Ilagyan na rin ng tubig. Ang Mickey. Para sa lumi. Pamisanghang. Nakakailang kilo kayo ng Mickey sa araw-araw? Depende, sir, sa pagka weekdays, mga 30 to 40 kilos. Pag weekends, Mga 50. 50. Pero pag pag summer, yung pag Ayun, sir, malakas. 100 kilos po. 100 kilos, ilagyan na rin ng oyster sauce. Yan, nasulak na. Lalagyan na rin ng itlog sa pampalapot. Nilagay na ang Mickey para sa tamisanghang. Yan. Ang lumi nila din, marami sadya silang maglagay ng itlog. Kitang-kita sa lumi ng mga yan yung dami ng itlog. Yan, pinapasulaklaan para maluto yung Mickey noodles. Medyo makapal kasi ang noodles na ginagamit namin para hindi labsak. Kasi maganda dyan, yung maligat pa rin no? Pangit yan yung labsak na noodles sa guwa madaling maluto. Kaya pala ang tagal ng sulak nila. Kasi kung yung mga normal na Mickey, ayos na yan eh. Kanina pa ayos yan eh. Making lipa, maninipis yun. Mga making lipa. Mabilis lang. Yan. Pampalapot. Iba sa dyan, lapot pagkasama.
Tapos rin naman yan, di niluluto din yung Mickey, saka iniiga. Dahil although medyo moist yung chami, yan naman ay hindi parang luni na masabaw. Yan, pinatay ng apoy, luto na, ililipat na. Yung quality. Yan, nilalagay ng toppings. So, pork giniling, tapos atay, saka balunan ng manok. Yan ang isa pang pinagkaiba din sa Lumihan sa Pulang Bato. Yan lang ang toppings, saka may itlog laa. So, walang bola-bola, walang kikiam, walang rebusado. Gayaan lang sadya. Pero umaabot ng 100 kilos a day. Kapag peak season, ay di marami rin napapaibig sa gayang lumi. Yan, garlic bits. Saka green onion. Ay naman ang chami tamisanga. Yung nilagay na yung mga gulay. Tapos yan, lalagyan na lang din ng giniling na baboy, saka atay. Ayos na yan. Ayan na. Oh, na-miss ko rin. Noong huli kong punta din sa Lumihan sa Pulang Bato, nasarapan ako sa lomi nila, pero talagang itong chami talaga yung mas nagustuhan ko, lalo na yung tamisanghang. Kaya ako'y excited kung binalikan. Yan. Ang maganda sa chami na mga re, masarsa talaga. Yan. Tapos ang ganda ng pagkakaluto ng gulay. Yung atay, ang ganda ng pagkakaluto. Yan. Wala munang sausawan. Chami ng Lumihan sa Pulang Bato. First bite. Thank you, Lord. Maligat na Mickey noodles. Ang maligat nga pala sa Batangas, yung medyo chewy pa ng konti, which is perfect. Kumbaga sa pasta, al dente pa rin. Una mong malalasahan yung sweetness niya, yung tamis factor. And then, sunod yung pagka-salty niya, yung pagka-savory niya, and then medyo kikiliting ka ng konting anghang. Actually, to ano na eh. Kumbaga, kung mahilig ka sa maalat, perfect na yung timpla. Pero syempre kasi parang kulang yung pansit pag walang ano eh. Pag walang kalamansi, saka sibuyas. Saka syempre, sili. Kaya lalagyan din natin yan. Yung nagdagdag ng another layer ng flavor, yung asin, tapos dagdag alat from the soy sauce, and sweetness from the onion, tapos konting anghang. For sure, babalikan kita. Dinin muna tayo sa lumi. Maglulumi kahit mabanas. Yan, may atay sa kabalunan. Yung atay, yung ano pa, malasado pa. Tapos ang ganda rin ng pagkakaluto ng ano, hindi makunat yung balunan. Tapos dahil oyster sauce yung gamit nila, may konting tamis. Pero mas pasasarapin natin ng sausawan. Yun ang talagang magle-level up dito sa lomi na to. Yun yan. Ang purpose ng vlog na to, pakita na hindi lang Kuya Oliver's Gotohan na pwede mong dayuhin din eh. So kung mag-weekend trip kayo, galing kayo ibang parte ng Batangas, galing kayo Manila, galing kayo ng North, maglalaiya kayo, isama nyo are sa itinerary nyo. Lumihan sa Pulang Bato. At award-winning. Tama-tanda ko din sa San Juan area. Sila yung nanalo or basta nasa top sila. Siyempre, iba yung lasa niya sa lomi ng lipa na yung noodles galing lipa. Tapos may dagdag lasa ng kaldo, yung mga pinukuluan na buto-buto. Pero kung kakalimutan mo muna yung paborito mong lumihan sa lipa, titimusan mo siya, panalo. Pero di ni talaga aring Shami ang paborito ko. Solid stop sa ating San Juan food crawl. See you sa next one. Dalawa pala ang branches ng Ben's din sa San Juan. Meron sila din mas maliit sa may Laia mismo. Yan, may ilang tables lang sa open space. Sarap ng ihahalo-halo namin din.
Yan o, halo-halo na may sili. Saka may itlog na pula. Saan ka nakatala na o. Aring Ben's halo-halo, galing Laguna yan. Meron din sa San Juan. Dalawang branches sila, yung mas malaki dun sa may Talahiban. Aring branch na rin ay sa may Laia talaga mismo. Ang kakaiba din sa halo-halong are, syempre meron yung original halo-halo. Ay, kita nyo gaya may sili. Meron silang spicy winter, yan yung may sili na halo-halo. Tapos salty summer, yan yung may itlog na pula. Thank you. Thank you. Ari yung original. So yan, may leche flan, langka ata yun, ube. Basic pero sarap yan. Pero para kay Miyaka yan, na hindi nakain ng sili at itlog na pula. Ang sa amin ni Aisha, ari ang sa akin, yan, itlog na pula. Ayos ah. Lagi ako dito dati yan. Ito lagi na-order ko yung spicy. Ngayon ko lang matitimusan aring merong itlog na pula. Sweet and salty treat. Yan, akala nyo kay ensalada laang ang nilalagyan ng itlog na pula. Akala nyo sa talong laang yan sinasama. Dine sa Ben's halo-halo. Sinasama sa halo-halo. Ari munang yung pinaka-halo-halo lang mismo muna. Yan, so may leche flan, shaved ice na mukhang creamy na. Tapos merong ube. First bite. Thank you, Lord. Yung yellow pa lang, milky na creamy na. Tapos ang ganda nung pagkaka-creamy nung leche flan. So yan, ari na. Ang itlog na pula. Kaya halo na natin ngayon yan din eh. So konti lang naman yung ewan ko lang kung sa ilalim kung meron pa. Wala na. Yung nasa ibabaw lang na yun na kaunti. Kaya halo natin kasi parang weird pag kinain mo ng buo yung pinaka-itlog na pula tapos yung halo-halo yan. So meron na yung itlog na pula. Try natin. Yun. Ang depende sa kung gaano karami ng malalagay. Kasi yung salted egg niya, ang alat talaga eh. Konti lang yung nalagay ko. So yung una ko pa rin nalasahan yung halo-halo. Pero sa dulo, doon ko gulatin ng alat ng itlog na pula, which is interesting to say the least. Sa umpisa, syempre medyo weird na merong maalat na component yung halo-halo at salted egg pa. Pero when you get used to it, tapos haluin natin ng konti. Pag na-overcome mo yung initial shock, kind of works. Lalo na pag ganito, yung nahalo mo na ng todo. So yun ang recommendation ko. Huwag mo siyang kakainin ng yung buo-buo pa yung itlog na pula together. Yung ititreat mo siya sa topping ng halo-halo. Kasi medyo weird talaga. Pero pag hinalo mo ng ganito, panalo. Pero try ko muna tong spicy winter uli. Na-miss ko are lagi kong order eh. Kasi dati sa Lipa, merong Ben's dati. Sayang, nagsarado yun. Kaya yung last na kain ko ng Ben's, nung last pa akong, parang 2 years ago din. Nung nag-San Juan din kami. Eto, may chili powder. May mga chili powder sa ilalim, saka mga chopped chili. Ganun din. Una mo malalasahan pa rin yung tamis. Tapos yun nga, may alat. So pag hinalo mo siya ng ayos, hindi ma-overpower nung alat or nung anghang. Yung halo-halo eh. Yung pa rin yung sarap pa rin ng halo-halo matitikman mo. Parang lang siya, panggulat lang. Something to make it interesting. Pareho worth to try. Pero kung first time nyo, isa lang try nyo, mas marirecommend ko to. Coming from a spicy lover mas marirecommend ko na ito muna i-try nyo. Tapos ito, subukan nyo rin. Ayan, nandito na tayo sa Kabayan Beach Resort. Hindi naman tayo actually naka-check-in dito, pero open naman sila sa mga walk-ins. Kasi marami talaga dito, kahit sa iba naka-check-in, pupunta dito kasi alam nila masarap yung pagkain dito. So, last kami nakakain dito, 2019 yan. Talagang masarap yung Filipino food nila dito. So, umorder kami ng crispy pata, tapos fried chicken, pansit malabon, saka sinigang na sugpo. Pero kung gusto niyo mag-check-in dito, may mga cottages sila dito, mga families talaga yung pupunta dito, saka mga magkakaibigan. Pwede naman kayo magluto kung gusto niyo sariling luto niyo. Pero meron silang restaurant dito, pwede for short order na I recommend na ganoon na lang yung gawin niyo. Yan, so meron sila ito, crispy pata. Kita niyo yung skin na yan, alam na crispy oh. Yung crack parts.
Tapos nilagay na natin ng sausawan. First bite. Thank you, Lord. Ang crispy. Tapos yung taba niya, yung under the skin, ito. Yan. Yan ang masarap dyan eh. Kasama ng skin, sumasama sa ngalang-ngala. Tapos yung pinakalaman niya, tender and tasty. Yung crispy pata, masarap talaga sa sinigang yan eh. Yan ang combo talaga eh. Tapos fried chicken. Parang Chinese style yung flavor niya. Tapos really tender. Lagyan natin ng kasamang sauce. Yan. And dito sa Kabayan, affordable dito eh. So lagay ko rin yung mga contact details sila dito. So yun, contact them. Yung una namin stay dito, kasama namin mga kabarkada namin. Tapos napag-stay na rin kami dito kasama ng team namin. Pero ako, kain talaga ang habol ko dito. Ang ganda ng beach today ah. Siguro kung magluluto kayo, yung ano na lang, ihaw-ihaw na lang. Kasi part ng Pinoy experience yun eh, pag nag-beach kayo. Yung tiyuhin mo, siya yung ano, mag-iihaw. Siya yung mga utusan mag-ihaw. Tapos, order na lang kayo ng iba nilang food. I highly recommend tong crispy pata. Sarap. Yan, umorder din kami Patsit Malabon. Sabi ni Amy, masarap daw to eh. Really heavy on the shrimp flavor. Tapos, hindi pinagdamutan ng sauce. Alam mo, for some reason, kaulam nyo na itong crispy pata. Tataping na rin natin yan. Ari yung sikat na maha din sa Kabayan. Talagang best maha to. Ito talaga pag naglaiya ka, kailangan mong bilhin to. Pero bago yan, try na itong ube. Sarap din daw to eh. Tapos yan, kasaba. Sarap din yan. Yun. Bago yung maha, try muna natin itong ube. Sarap na rin sa halo-halo. Tapos look at that kasaba. Nakangiti oh. Nakangiti. Para sabi niya, eat me, eat me. Ito, hindi pa ito. Sarap ng latit. Wow. Tapos aray maha. My dad? Tingnan natin ng budbud. Creamy, sweet, nice texture. Tapos nang may kasamang budbud. Itong tatlong desserts na to, huwag nyo paghihiwalayin. Kailangan nyo orderin lahat. Kaya sama nyo na pamilya nyo, mga kaibigan nyo, din sa Kabayan Beach Resort. Solid stop sa ating San Juan Food Crawl. See you sa next one. Narin na tayo sa Basilio's, a hidden gem din sa San Juan. Hindi naman siya literally hidden, pero marami pang hindi nakakaalam niyan. Pero mga taga San Juan at mga karating bayan, alam na yan. Malalaman natin kung bakit. Grabe, dami kumakain. Kalain mong merong garning kainan sa San Juan. Yan, ito na yung chef yung amin, yung truffle pizza. Tanghali po. So ito chef ay mushroom na may truffle May oil. truffle paste, tapos truffle in white sauce po. Okay, so anong mushroom yung gamit ko dito? Shiitake po. Shiitake, ang bango nga. Amoy na amoy yung truffle paste. Thank you sir. Tapos ito chef ay ano talaga? Opo, charcoal. Charcoal talaga para may smoky eh, no? Opo. Tapos meron din kayong uni. Dito po namin finish para mas crispy yung pizza. Okay. So dito Tsaka na yung talaga. crust po. Tapos gaano katagal chef doon sa ano? Sa oven? Less than 2 minutes po. Less than 2 minutes lang. Tapos dito, tatapusin dito. Tapos mga finish dito yung crust po para crispy po yung Okay, crispy natin. medyo mainit lang. Sir. Ilang degrees yan, chef? Ito nasa 650 po. 650, grabe init po. Ayan, so less than 2 minutes there, di nila tatapusin para Hindi na po mag-crispy. tatapusin para crispy po yung gilid. So doon talaga pang smoky flavor lang ano. Opo. Ito naman for texture. Grabe Opo. yung ano. Bubbly na. Yes. Parang ngayon lang ako chef nakakita ng ganyang technique. Sa mga ano. Ano po, dati po kasi, ito lang po yung gamit ko. Parang nabibitin po ako sa init. Ito po para crispy po yung husk niya. Nice.
Ganda lang yung kulay, oh. Hindi po. Para isang piece. Olive oil. Ito na ma'am yung lasagna. Yes. Yung lasagna, di na rin pala iluluto. Tingnan natin ang layering ng lasagna na rin. Wow! So I'm seeing a healthy amount of meat. Nice sauce. Creamy. Cheesy. Nice. At rin na yung kanilang famous na truffle pizza. I've heard a lot of great things about this pizza. Can't wait. Are na, wala tayo sa BGC, wala tayo sa Makati, narinig tayo sa San Juan, Batangas. Kung akala nyo ay mga Filipino food, Kuya Oliver's Gotohan, mga lumihan lang ang narinig sa San Juan. Let me introduce to you, Basilio's. Yan, ari ang kanilang pinagmamalaki na truffle pizza. Try na natin. So, good crust. Nandun nga yung pagka-crispy niya. Really creamy. Really cheesy. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Grabe. One of the best pizzas I've tried. Kasi mahilig ako sa truffle truffle flavor. So, hindi siya totoong truffle mushroom kasi ginamit niya shirataki tapos may truffle paste lang. Pero kasi napakamahal naman ng truffle mushroom. Pero ito, grabe to. Crispy crust, cheesy, tapos earthy mushroom. Ito pa lang, worth a visit din sa San Juan. Ito naman, try na natin to. Sa cherry daw talaga ang combo din Yung lasagna pasta, looks al dente pa. I can't decide kung anong mas gusto ko dito sa lasagna saka sa pizza. This is also really good. Nandun yung meaty flavor. Tapos parang meron siyang konting flavors ng mga herbs and spices. Parang not sure if this is pesto, pero parang ganun yung nalalasahan ko. Ang ganda ng marriage ng different flavors together. Itong Basilio's with their truffle pizza at yung lasagna nila, lagay mo sa BGC, may laban na rin. Ari yung kanilang burger. So, may marking to. Tapos yan, talagang sila daw yung gumawa ng brioche bun yan. And yung patty nila. Try natin itong burger nila, soft brioche bun, a little oily. Tapos crispy yung top bun. Looks really juicy. And look at that, looks really cheesy. Really soft bun. Really beefy yung patty. Little to no extender na ginamit. Tapos cheesy pero hindi niya kinukuha, hindi niya inaagawan ng highlight. Yung pinaka-beef niya talaga. Smoky as well. Wow. Tapos serve with the fries. These are good fries. Tapos meron din sila, I think this is chili honey. Para daw to sa pizza. Tignan natin kung may isasarap pa to. With the chili honey. Probably one of the best dishes I've tried. Parang fried chicken nila. Looks really solid as well. So yan, may chicken din sila. Looks really crispy. Looks parang yung mga home cooked na fried chicken. Try natin. Init. Really crunchy. Tapos tama yung sabi ko ng home cook yung timpla. Parang niluluto ng aking daddy para sa kanyang apo. Yung pagka-salty niya, tagay sa pagka-creamy nitong pasta sa kanyang pizza. Kaya yan, akalain mo, dini sa San Juan, Batangas, merong restaurant na garne na nagsimula lang dati sa garahe pero ngayon ang laki na ng pwesto. Siguro kasi dumadami talaga yung mga loyal customers sila, loyal fans. Dagdagan pa natin kasi worthy talaga suportahan yung ganitong negosyo. Ito naman yung garlic parmesan nila.
Obviously, hindi ito yung garlic parmesan na powder lang yung ginagamit. Ito may cream din. Ito yung mga tipo na pag pinapak mo, kaya mo ubusin yung isang buong order. So, may salad din sila. So, may bacon, may parmesan. Try natin. So, bread pala yung toppings yan. Masarap yung dressing ah. Ako po si Jason Basilio. Welcome po sa Basilio's Brick Oven Pizza. Dati po ako nagtatrabaho sa isang Spanish restaurant sa Manila, sa San Juan. Tapos naging private chef po tayo sa Palawan. Tapos nung nagka-pandemic, sinimulan po natin itong Basilio's Brick Oven Pizza. Naglagay po kami ng brick oven sa bahay dahil po sa pandemya. Nagsimula po akong gumawa ng pizza. Di po talaga ako marunong gumawa. Natuto po tayong gumawa. At ayun, salamat sa Diyos. Nandito na po. Hindi ko po inasahan na pinangkilik po ng mga tiga San Juan. Yung una po sa lahat, yung pagkukuha po ng uling, harina. Tapos pandemya po, sobrang struggle po kasi wala po tayong source of income. So yun po yung tumawid sa atin sa pandemya. Hanggang ngayon po. Dati sa garahe lang kayo, tapos ngayon ang laki na ng pwesto. Ano ang naging susi ng inyong tagumpay? Siguro po, lakas ng loob at paninindigan sa Diyos po. That meal calls for a delicious and beautiful dessert. Wow! Look at that brownie a la mode. Grabe yung experience ni Chef working as a private chef sa isang private resort, private island sa Palawan. For sure, alam niyo yung sinasabi ko, it really showed sa quality ng dishes niya. Not just sa taste, pero sa presentation and sa service as well. I can commend their kitchen staff, ito kanilang dining staff, sobrang panalo experience. Sabi ko nga, dalhin niya to sa Lipa dalhin niya to outside San Juan. Siyempre, dapat magstay pa rin siya dito sa San Juan, ito yung roots niya pero I have reason to believe after tasting it na talagang mag-expand to other parts of the country. Pero sana mauna sa Lipa. That's good dessert. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.